Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba ang ating umaga? Maganda, siyempre. Amen? Kasi si Lord lagi po nagsusupply sa atin ng magandang umaga. Amen? Walang mga anak ng Diyos na hindi maganda ang kanilang araw, umaga. No? Kasi inuuna natin ang ating Panginoon para sa parangalan. Amen? Pagising pa lang natin, sinasaliksik na natin ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo ay laging may galak sa ating puso. Amen? Amen. Ngayon po ay palagi ko po sinasabi na kapag po pag Sunday, ituon po natin lahat sa ating Panginoon, ang ating puso, ang ating isip, habang po tayo nakikinig sa Lord. Sa Lord, yung kanyang salita, ay tayo po nakasentro ang ating isipan sa ating Panginoon. Huwag po nating isipin na kung ano po ang pag-uwi ko, ano bang lulutuin ko, pag-uwi ko, ano ba ang paglabas dito, saan ba ako pupunta, maulan pa ba, ganyan. Huwag po natin isipin ito. Amen? Ang isipin po natin, nandito po tayo, kung paano natin masamba ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang ating pong tema ngayon ay Christ, pakibasa po natin lahat. Christ, sufficiency is the answers. Amen? At ang ating pong topic ngayon, ang ibinigay po ni Lord sa atin ngayon ay napakaganda po. Ito po ay, sige po, i-plus po natin at lahat po tayo ay basahin po natin ito. Amen? El Shaddai. Amen? Basa po. El Shaddai. Ano po ba ang El Shaddai? Sino po ba si El Shaddai? Amen? Siya po ay hindi po ito religion, ha? Hindi po relihiyon ang El Shaddai. Amen? Ang El Shaddai ay isang Diyos na makapangyarihan. Amen? Siya ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay higit pa sa sapat. Amen? Siya ang El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos, ang ganap na sapat. Amen? Pag sinabing ganap, sapat, wala na po tayong pangangailangan pa. Amen? Dahil si Lord, siya po ang ating kasapatan sa ating mga buhay. Ang pangalang El Shaddai ay una pong mababasa natin sa Book of Genesis, chapter 17, verse 1, nang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham. At sinabi niya, ako ang El Shaddai. No? Lumakad ka sa harapan ko at maging ganap. Amen? Basahin po natin yung sinasabi dito ng ating Panginoon sa Genesis chapter 17, verse 1. Ang sabi po dito, nang 99 na taon na si Abram, hindi pa po siya Abraham pa lang po siya. Nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihan Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Yun po ang sabi po ng ating Panginoon kay Abram. Kaya ang sabi dito ng ating Diyos, ako ang El Shaddai, lumakad ka sa harapan ko at maging ganap. Amen? Sa puntong ito, sa buhay po ni Abraham, siya ay 99 years old na po. Amen? 99 years old. Siguro noon yung mga edad na 99, parang ganito lang itsura. Kasi 'di ba 100 sila, 'di ba? Hindi pa talaga yung matanda na talagang yung ganyan na. 'Di ba? Kasi 'di ba 900, 'di ba? Mayroong yung years nila. 'Di ba? Pero si Abraham dito 99 years old, no?
wala pa siyang anak at naghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil nga may pangako si Lord sa kanya na magkakaroon sila ng anak. Amen? Mahina na ang kanyang katawan. Baog pa si Sarah, no? Si Sarah ay isa siyang baog. At sa paningin ng tao, imposibleng mangyari ang pangako ng Diyos. No? Ang tao talaga, no, yung agad mag-isip, no? Mabilis mag-isip. No? Sabi ng mga tao, imposible pa bang mangyari sa'yo na magkaanak ka? Di ba? Dahil 99 years old na nga siya. Pero alam niyo po ba, ngunit ang Diyos ay hindi lang basta nagpakilala bilang isang karaniwang Diyos, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang El Shaddai. Amen? El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan. Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng langit at lupa. Amen po ba? Siya lahat yan. Walang ibang makakagawa nito. Walang ibang makapangyarihan, kundi ang ating Diyos. Kaya, ganon at ganon na lang po ba tayo na sumamba sa ating Panginoon, yung hindi tayo makapalakpak? No? Hindi tayo makasabi ng Amen, Hallelujah. Hindi natin masasabi yan, ganon-ganon na lamang ba, na ang Diyos natin ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Amen? Amen. At siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. Amen? Kaya dapat lamang po natin siyang sambahin. Alam niyo po ba, kanina sabi ko nga, habang tayo may boses pa yung ating mga lalamunan, walang maga, walang sakit, walang anuman, kaya nating magsabi sa Lord ng hallelujah. Kaya natin awitan ang Lord. Kasi alam niyo po ba, habang inaaral ko to, ang sakit ng lalamunan ko. No? Magkabila po yan. Yan sila. Pero wala naman po ako sipon, wala akong ubo. Alam niyo po ba, habang nag-aaral ako, sabi ko, Lord, magtuturo ako. Ano to? Sabi ko, Lord, mayroon ako ditong ganito, mayroon ako sakit dito, Lord. Sabi ko, alam niyo po, pagising ko ng umaga ng itong linggo, wala na po ang sakit ng lalamunan ko. Pinagaling na po ako ng Panginoon. Instant healing po ako dito sa lalamunan ko. Talaga pong sobrang sakit. Pag lulunog po ako, masakit po talaga. Parang may sugat siya. Kaya sabi ko, Lord, magtuturo pa ako. At yung tuturo ko ganito. Sabi ko gano'n kay Lord. Sabi ko, Lord, siyempre sa akin muna magmula. No, sa atin muna magmumula. Amen po ba? Yung ginagawang kapangyarihan ng healing ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo po ay habang may boses pa tayo, kasi napakahirap po talaga pag mayroon kang mga sakit, hindi ka na makapagpuri sa Lord, tapos masakit ang ulo mo, hindi ka na makapanalangin sa Lord. Dapat tayong malakas pa, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi nga po dito, ang ibig sabihin po dito ng El Shaddai nga ay ang makapangyarihang Diyos o ang ganap na sapat. Dahil si Jesus, lahat po nung anumang mayroon tayo sa ating mga buhay, galing po yan sa ating Panginoon. Sapat po ang biyaya ni Lord sa ating mga buhay. Amen? Ang sabi po dito, ito ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang magbigay, magpuno, at magpanatili. Ang salitang El Shaddai ay may kaugnayan sa salitang nangangahulugan pong yung tinatawag dito ay yung dibdib, no? Na sumisimbolo sa kakayahan ng Diyos na magpuno ng bawat pangangailangan. Tulad ng isang inang nagpapakain sa kanyang anak. Di po ba tayo mga magulang, no? Lahat tayo may mga anak na, no? Yung iba, mga dalaga pa. Karamihan sa atin mayroon na tayong mga anak. Di ba yung ating mga anak, hindi natin sila pababayaan na nagugutom? Pinapakain natin sila. Hindi natin sila hinahayaan. At kapag ang ating mga anak may nararamdaman at umiiyak, ano po ang ating ginagawa? Di ba mayroong tayong ginagawa, nilalagay natin siya dito sa ating dibdib. At ang ating mga anak ay tumatahan. Amen? Ang ating mga anak, pag sila po ay nailalagay na po natin dito, sila po ay nasasarapan ng pakiramdam. Sila po ay payapa. Amen?
Sila po ay talagang relax na relax. Gayon din po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Si Lord ang nagpupuno sa iyo, sa akin, sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Ano mang uri ng pangangailangan natin, ang Panginoon, si Yahweh El Shaddai, ang siyang sasagot sa atin. Amen po ba? Amen. Sa bagong tipan, no, makikita natin si Jesus na ang ganap na kapahayagan ng El Shaddai. Sa Colossus chapter 2, verse 9 hanggang 10, ay nagsasabi, sapagkat sa Kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos ng may katawang tao at kayo ay ganap sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen? Dito po sa ibang translation po na ginamit, mayroon po akong kinuha. Ang sabi po dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen? Pero dito po, napakaganda din po, no? Yung sapagkat sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos, ng pagkatawang tao, at kayo ay ganap sa kanya. At sa iyong ulo, at siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen? Ibig sabihin nito, ang lahat ng ating pangangailangan, physical man, spiritual, emotional, at pinansyal, ay matatagpuan kanino? Kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin si Jesus. Lahat po ng ating pangangailangan, physical man, spiritual, emotional, pinansyal, at ito ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Siya ang ating kasapatan. Siya ang ating tagapagbigay. Siya ang ating kalakasan. At higit sa lahat, siya ang ating manggagamot at tagapagligtas. Amen? Amen. Ngayon, no, tayo po ay pinalalakas ng ating Panginoon. Pinalalakas ka ng ating Panginoon, ang ating loob ay pinalalakas ng ating Diyos. Ngayong umagang ito. Ano mang pagsubok ang iyong hinaharap, kapatid, sapat si Kristo. Kung ikaw ay nangangailangan, o nagdurusa, o nawala ng pag-asa, nandito si El Shaddai upang punuan ang kakulangan at abutin ang pangangailangan. Amen? At wasakin ang mga tanikala na ito sa ating mga buhay. Amen? Si El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan, ay narito sa ating kalagitnaan. Amen? Naniniwala po ba tayo na kasama natin ang Diyos na makapangyarihan? Amen! Amen! Kasama po natin ang ating Panginoon. At sabi pa po dito, may problema ka ba sa pinansyal? Si El Shaddai ang iyong tagapagbigay. Ikaw ba ay nanghihina? Si El Shaddai ang iyong kalakasan. Ikaw ba ay may sakit? May sakit ba tayo? No? Si El Shaddai ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang iyong manggagamot. Nakaranas ka ba ng pagsubok? Sapat ang biyaya ni El Shaddai para sa iyo. Amen? Amen. Ngayon, habang lumalalim po tayo sa mensaheng ito, no, matutuklasan natin kung paano ang El Shaddai na nahayag kay Kristo ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang panustos. Ang lalim ng panustos, no? Ito po ay provider, nagsusupply, no? Ano man ang pangangailangan natin, si Lord ang magtustos. Amen? Si Lord ang ating panustos. Amen po ba? Si Lord ang ating taga-supply. Amen? Sa lahat ng ating pangangailangan. At ang sabi po dito, no, pati ang kapangyarihan, maging ang biyaya ng Panginoon. At atin na pong tingnan yung ating aralin ngayong umagang ito. Ayun po ay introduction pa lamang po. Amen? Natawa si Alan. Yun po ay introduction pa lamang po. Pero mabilis lang po ito. Amen? At ang maganda po, talagang napakaganda po ng itinuro ng Lord sa atin ngayon. Number 1 po,
El Shaddai, ang pinagmumulan ng lahat ng panustos. Amen? Ang Diyos na makapangyarihan, ang siyang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Sa Pilipos 4:19, at pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pakibasa nga po natin ng malakas. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Di ba? Si Lord ang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Walang ibang magpupuno. Hindi ang kapitbahay mo ang magpupuno sa iyo ng iyong pangangailangan. Si Jesus mismo. Amen? Ang Diyos na makapangyarihan mismo ang siyang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Ang El Shaddai ay nangangahulugan ang ganap na sapat pa. Amen? Siya ay ganap na sapat. Ang Diyos ay hindi nauubusan at laging handang magbigay para sa kanyang mga anak. Amen? Diba? Si Lord, hindi siya nauubusan ng mga pagpapala para sa atin. Marami kasi sa atin ang dumaraan sa iba't ibang kakulangan sa pananalapi, pagkain, trabaho, o maging sa kapayapaan at kasiguruhan sa buhay. Ngunit, nais kong ipahayag sa iyo ngayon, no? Kapatid, hindi mo kailangan mag-alala sapagkat ang El Shaddai ay iyong tagapagbigay. Hindi dapat tayo mag-alala sa mga bagay na ito. Wala kang salapi, no? Wala kang trabaho, wala kang pagkain. Huwag kang mag-alala dahil may Diyos na makapangyarihan ang siya magsusupply sa iyo sa lahat ng bagay na iyong pangangailangan. Amen? Amen. Dahil tunay nga, no, kung sino po nakarinig ng testimony ko, no, nung ako'y bata pa, kung gaano kapangyarihan ng ating Diyos, na humingi pa ako ng pugita sa ating Panginoon, binigay niya po ito sa akin. Amen? Ang sabi ko, may Diyos ba? Nung maliit pa ako, kung mayroong Diyos, pahingi po ng pugita. Yun lang po ang sinabi ko sa ating Panginoon. At pagtingin ko po doon sa dalampasigan, nakita ko po ang pugita na napakalaki. Ganon po ang ating Diyos na makapangyarihan. Kasi sabi ko, mayroon bang Diyos? Pahingi nga ng pugita para may ulam kami. Diba? Ang laki ng pugita, ang laki ng ulo, ang laki ng mga galamay. Hindi ko siya pinatay na kinuhang ganun. Kasi nakakatakot, no? Kasi maliit pa ako noon, hindi ko kaya, baka puluputan ako ng mga galamay niya. Ang ginawa ko, pinagpapapalo ko siya hanggang sa mamatay. O, may ulam na kami. Oh, God is our provider. Amen? Si Jesus ang nag-supply ng aming ulam sa araw na iyon. Amen? At alam niyo po ba, wala pa pong ibang nakakaalam dito ng aking mga testimony, no? Na ang kapangyarihan ng Diyos ay siyang nakaka-amaze talaga. Na dumaan po ako sa isang buko, maliit pa rin po ako. Gusto ko na pong kumain. At sabi ko, God, mayroon pa, pagdaan ko dito, mayroon pong malalaglag na buko para makakain po ako. Pagdaan ko ulit, mayroon pong buko na nalaglag. Amen? Pagdaan ko ulit, may nalaglag na buko. Tanungin nyo, paano ko biniak, paano ko nakain? Pinukpok ko po sa bato. At yun po ay nakain ko. Amen? Kaya sabi dito ni Jesus no? Ano man yung pangangailangan natin, huwag tayong mag-alala. Kasi mayroong Diyos na siyang nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Pagkain man ito, trabaho, o maging kapayapaan, no? Maging kasiguruhan ng ating buhay. Si Lord ang mag-aayos ng lahat. Amen? Kailanman hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Letter A,
panustos sa bahay ni Abraham, sa buhay ni Abraham. Amen? Di ba may pangako ang Panginoon sa Genesis 22, sinubok ng ating Diyos si Abraham na ihandog si Isaac bilang isang sakripisyo. Habang paakyat sa bundok, hindi alam ni Isaac kung saan manggagaling ang kanilang handog. Pero sumagot si Abraham, ang Diyos ang maghahandog, ang Diyos ang maghahanda ng handog, anak ko. Sabi niya kay Isaac. Amen po ba? Ganon ang Panginoon. At totoo nga, nung pagtalikod na si Abraham upang sundin ang Diyos, biglang nagbigay ang El Shaddai ng isang tupa na naipit sa mga sanga. Kung babasahin po natin ang buong verse na ito ay napakaganda po. Amen po? Diyan po natin makikita yung pag-provide, no? Yung pag-provide ng Panginoon kay Abraham. Amen po ba? Kaya doon, inihayag ni Abraham ang bagong pangalan ng Diyos na Jehovah Jireh. Amen? Dito po, likha, no, ang pangalan na Jehovah Jireh. Amen? Sa pag-akyat nila sa bundok na yun. Dahil ang Diyos ang siyang nagsusupply ng handog nila sa araw na iyon. Hindi po yung anak ni Abraham ang kanyang inandog, kundi isang tupa. Amen? Siyempre, si Lord ang magsusupply noon sa kanya. At maraming beses tayong dumaranas ng mga pagsubok kung saan hindi natin alam na talagang kung saan manggagaling ang susunod nating kakainin. Mayroon po ba ditong ganon? No? Nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, talagang ganito po tayo. Paano na? Nag-alala na tayo bukas. Ano na ang sasaingin ko? Bukas wala na kaming ganito. Pero ngayon, mayroon pa ba sa ating nag-aalala? Parang wala na. Sabi nila, no? Mayroon pa rin siguro. Kunti, no? Mayroon pa rin. Nararanasan pa rin natin, no? Maging yung pambayad natin sa mga utang o solusyon sa ating mga problema. Ngunit kapatid, alam niyo po ba, tandaan natin kung paano nagbigay ang Diyos ng isang handog kay Abraham, siya rin ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? No? Si Lord, hindi niya po pinababayaan si Abraham sa puntong iyon. Ganon din po tayo. Pag nakaharap po tayo ng ganito, si Lord mismo ang siyang kumikilos. Hindi ka naman kikilos eh. Si Lord talaga sa lahat eh. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon sa atin is sapat ang biyaya niya sa atin. Lahat kung anong mayroon tayo, yung ating lakas, yung talagang pagkilos ni Lord sa buhay natin, galing yan sa ating Panginoon. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Sa letter B, no? Kung paano din pinoprovide ni Lord yung pangangailangan ng mga Israelita, di po ba? Yung naglalakbay sila ng 40 years, di po ba? Anong ginawa sa kanila? Ginutom ba sila ng Diyos? Hindi. Hindi sila ginutom ng ating Panginoon, bagkus ang Panginoon ang siyang nagsusupply ng kanilang kakainin. Amen? Lagi nagpapaulan ang Diyos ng mana. Amen po ba? Yung tinapay, sabi nga ni Pastora, mainit-init pa na pandesal. Di po ba? No? Yan po ang kinakain ng mga taga-Israelites. Hindi sila kailanmang ginutom, inuhaw ng ating Panginoon. Amen? Hindi nila naranasan na magutom sapagkat tuloy-tuloy ang pagpapakain, pagsusupply ng Diyos sa kanila. Ni kanila mga sandalyas, ang kanilang mga damit, hanggang sa nakarating sila sa Kanaan. Si Lord ang nagsusupply ng kanilang pagkain. Hindi sila naiinitan. Hindi sila nadidiliman dahil lagi silang inaantabayanan ng ating Panginoon. Amen? Ganon din po tayo. Amen? At ano pa po? Si Jesus po, no, sa letter C, panustos sa panahon ni Jesus. Ito po ay yung sa bagong tipan. Si Jesus po ang ganap na kapahayagan ng El Shaddai
na nagpakita ng kanyang kakayahang magpuno ng pangangailangan kung paano niya pakainin yung 5,000 tao. Amen po ba? Yung 5 tinapay at 2 isda, ilan po ang nakakain? 5,000. At sabi po doon sa John chapter 6 verse 11, kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat, at ibinigay ito sa mga tao. At ang lahat ay nabusog. Amen? At ano pa? Hindi lang sapat, kundi sumobra pa. May sobra pa. Kaya nga, sobra-sobra ang biyaya ni Lord sa atin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya mga kapatid, kung tayo, no? Kung tayo po ay nakaranas ngayon ng kakulangan, huwag matakot. Ang El Shaddai na nagpakain sa libo-libong tao, no? Siya rin ang magbibigay sa atin ngayon sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi siya magkukulang. Lagi siya nagbibigay ng sagana. Amen? Totoo naman, ilang taon na tayo ngayong mga lingkod ng Diyos? Ginutom ba tayo ng ating Panginoon? Mas sigit pa ang ating pagkain sa isang araw. Kumakain tayo ng 6 na beses, mayroon ba? Di ba? No? Ganon mag-supply ang ating Panginoon. Ngayon po, punta na po tayo sa number 2. El Shaddai ang ating kapangyarihan at kalakasan. Si El Shaddai po ang ating kapangyarihan at kalakasan. Amen? Sa Isaiah 40:29, binibigyan niya ng lakas ang mahihina at pinalalakas ang walang kapangyarihan. Isa sa pinakamalaking hamon sa buhay ng tao ay ang mga panahon ng kahinaan. Pagod, pagsubok, maraming tao ang napaghihinaan ng loob. Di po ba? Lalo na po sa panahon natin ngayon. O nalulumbay at parang hindi na kaya ang magpatuloy. Ngunit may isang magandang balita. Si El Shaddai ay hindi lang Diyos ng panustos, siya rin ay Diyos ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng El Shaddai ay ang makapangyarihan sa lahat. Ito ay nagpapahayag na siya ay may walang hanggang lakas, kapangyarihan, otoridad, at bilang kanyang mga anak, ang kapangyarihan niyan ay ibinahagi niya sa atin. Lahat po tayo ang kapangyarihan niyan na kung mayroon si Lord, ay mayroon din po tayo. Kagaya po sample, yung nagta-traffic light, di po ba, may authority po siyang magpahinto. Sa C5 na lang, dahil walang ilaw-ilaw doon na mag-stop. Kaya naglalagay po ng traffic, yung mga pulis dyan. At alam niya po, pahintuin yun. Yung ikaw muna aandar, tapos yung dito, stop ka. Mayroon po siyang karapatan. Amen? Sumusunod sa kanya. Amen? Yung mga sasakyan, humihinto. Ganon din po tayo. Mayroon din po tayong kapangyarihan, otoridad na ibinigay ng Lord sa atin. Amen? Amen. Huwag po natin kalimutan po yan, na sa tuwing po tayo ay kakaharap sa mga problema, panghihina sa buhay, lalo na po sa panahon na ito. Huwag natin kalimutan na may Diyos na siyang nagpo-provide, na siyang nagbibigay ng mga authority sa ating mga buhay. Amen? Letter A, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Abraham. No? Sa natural, si Abraham ay 99 na taong gulang at imposible magkaroon ng anak, ngunit hindi siya nanghina sa pananampalataya. Di ba? Na matamang naghihintay si Abraham. Hindi siya nainip at hindi siya nawalan ng pananampalataya. Sabi dito sa Roma 4:19 hanggang 20, hindi siya nanghina sa pananampalataya nang nakita niyang mahina na ang kanyang katawan, bagkus lalong lumakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Minsan tayo kasi na nasa punto ng panghihina, physical, emosyonal, o spiritual. Ngunit kung paano binigyan ng Diyos si Abraham ng bagong sigla at himala, ganon din
ang kayang gawin ni El Shaddai sa iyo. Amen? Amen. Letter B, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay na Israel. Amen po ba? Nang hinabol po ng Ehipsyo ang mga Israelita, ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Pinabayaan ba sila na masundan, na mahabol? Hindi, no? Kundi ano po ang ginawa? Ang sabi dito sa Exodus 14:21, inunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinahati ito ng Panginoon. Diba? Nakatawid sila. Hindi sila pinabayaan ng ating Diyos. At sa letter C, ang kapangyarihan ng Diyos sa bagong tipan, no? Nang si Pablo ay dumaranas ng matinding pagsubok, sinabi sa kanya ng Diyos, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nakakita sa iyong kahinaan. No? Nung nakaranas po si Pablo ng mga pagsubok, ang kapangyarihan ng Diyos ay naranasan po ni Pablo. Amen po ba? No? Kapag tayo ay mahina din, doon tayo pinalalakas ng ating Diyos. Amen po? Ganyan po ang buhay nating bilang mga lingkod, mga anak ng Diyos. Tayo ay pinatatag niya, pinalalakas niya sa tuwing tayo ay daranas ng mga pagsubok. Amen? Paano ka mapagpalakas ng El Shaddai? Paano po tayo mapalakas ng ating Panginoon? Una po, lumapit sa Kanya sa panalangin. Sa Mateo 11:28, no, ang mga pagod at nahihirapan ay makatagpo ng kapahingahan kay Kristo. Ano man po yung ating mga kabigatan, wala po tayong ibang gawin kundi lumapit po sa ating Panginoon. At number 2, magtiwala sa kanyang salita. Isaiah 40:31, no? Ang magtiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng bagong lakas. At number 3, maging matatag sa pananampalataya. Efesos chapter 6 verse 10, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Si Kristo ang iyong kalakasan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ano ang napanghihina sa iyo ngayon? Tanong. Problema sa pamilya? Suliranin sa trabaho? Pagsubok sa pananampalataya? Ang kasagutan po ay matatagpuan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? At sa number 3, no? Number 3, El Shaddai, ang ating kagalingan sa kaginhawaan. Ito na po, last na po ito. Yung ating pong tenga po, yung ating isipan, puso, ituon po natin dito sa pinakalas po nating marinig na katuruan. Sabi po sa Exodus 15:26, ako ang Panginoon nagpapagaling sa iyo. Bilang El Shaddai, ang makapangyarihan Diyos, hindi lamang siya ang ating tagapagbigay at kalakasan, siya rin ang dakilang manggagamot. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, kaya niyang pagalingin ang ating mga sakit. Physical, emotional, at spiritual. Amen? Mayroon man tayo nitong karamdaman, kaya po tayo pagalingin ng ating Diyos. Maraming tao ngayon ang dumaranas ng iba't ibang karamdaman. Kahirapan, may sakit sa katawan, nasugatan na puso dahil sa kabiguan, o pagod na pagod sa bigat ng buhay. Ngunit ngayong araw, itong araw na ito, nais kong ipahayag sa iyo kapatid, si El Shaddai ay handang magpagaling sa iyo at magbigay ng kaginawaan sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Amen? Amen! Ang kagalingan, no? Sa letter A, ang kagalingan ng Diyos sa lumang tipan, no? Matatandaan po ba natin sa lumang tipan si Haring Hezekias? Di po ba siya po ay may sakit, malapit na siyang mamatay? Nanalangin po siya sa ating Panginoon. At ano po ang sagot sa kanya? Narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong pagluha. Pagagalingin kita.
Malapit na po siyang mamatay, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. At binigyan pa po siya ng 15 years na mabuhay. Amen? Ganyan kapangyarihan ng ating Diyos. At letter B, ang kagalingan ng Diyos sa bagong tipan. No? Doon po sa Mateo 9, verse 20 to 22, ang sabi po dito sa bagong tipan, si Jesus ang ganap na kapahayagan ng El Shaddai. Amen? Ay napapakita ng walang hanggang habag sa mga may sakit. Lumapit ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at agad siyang gumaling. Amen? Ganyan po kapangyarihan ng ating Diyos. At yung babae na yun na 12 years nang dinudugo, nahipo niya ang damit ng ating Panginoon. Dahil mayroon siyang pananampalataya, siya ay gumaling. Amen? Pinagaling siya ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? At ano pa po, kapatid, ano man ang iyong karamdaman, walang imposible kay El Shaddai. Isang himala lang ito sa ating Panginoon. At maranasan mo ang lubos na kagalingan. Amen? Sa letter C, ito po ay spiritual na kagalingan at kaginhawaan. Sa Mateo 11:28, ito nga po, kung tayo po ay nabibigatan ng luba, nahihirapan, ating mga buhay, mga problema, wala po tayong ibang gawin kundi lumapit sa ating Diyos. Mateo 11:28, ang sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, na nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Amen. Ang ganda po ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang dami niya pong pangako sa atin. Amen? Kaya wala pong iba tayong lalapitan, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Grabe po. Grabe po ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi siya nagpapabaya. Lahat alam niya. Lahat kinukuha ng ating Panginoon. Amen? At ano pa po, ang sabi dito, no? Paano matatanggap ang kagalingan ni El Shaddai? Una, manampalataya sa kanyang kapangyarihan. Amen? Ang iyong pananampalataya ay nagpapagaling sa iyo. Pag may sakit po tayo, lalapit tayo sa Panginoon. Kailangan magtitiwala tayo na pagalingin tayo ng Panginoon. Dahil kahit na lumapit ka sa Lord, manalangin ka sa Lord at hindi ka nananampalataya, hindi ka naniniwala na ikapagalingin niya, hindi ka gagaling, kapatid. Kailangan may pananampalataya na sincere sa iyong puso. Amen? Amen. At ano pa po, pagkatiwala mo sa Kanya ang iyong sakit. Amen? Sabi dito, ipagkatiwala sa Kanya ang iyong sakit. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ibigay mo sa Diyos ang iyong mga alalahanin. No? At ano pa po, lumapit kay Kristo para sa kaginhawaan. Awit 147 verse 3. No? Pagagalingin niya ang mga sugat, ang mga sugatang puso. Si Kristo ang iyong kagalingan, kapatid. Amen? Wala na pong iba. Ano ang iyong pinagdadaanan ngayon? Tanong po. May sakit sa katawan? Si El Shaddai ang iyong manggagamot. May sugat sa puso? Si El Shaddai ang magpapagaling. May bigat sa buhay? Si El Shaddai ang magbibigay ng kapahingahan. Amen? Ang kapangyarihan ng El Shaddai ay kayang pagalingin. Kaya kanyang pagalingin ngayon. Ngayon na tayo ay manampalataya sa ating Diyos. Nakaka-touch lang po yung maamis ka talaga sa kapangyarihan ng ating Panginoon na kung paano niya tayo pagagalingin. Mahirap po kasi ang mayroong may sakit. Hindi ka po makakakilos, lagi ka nakahiga. At kung may sakit ka man sa katawan mo, hindi ka masaya na
magtrabaho. Kahit na ang sakit mo lang sa paa, ang sakit mo lang sa kamay, sa tenga, hindi pa rin kompleto yung joy sa puso mo. Hindi ka pa rin komportable pag mayroon kang nararamdaman sakit. Pero kung lumapit tayo sa ating Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling, na may pananampalataya, kaya po niyang alisin yan on the spot. Kaya po niya pagalingin ngayon din. Amen? Sa panalangin niya, anong gusto mo? Sabi niya, nais ko pong makakita. Nais kong gumaling. Ngayon din, magaling ka na sa iyong pananampalataya. Amen? At ano pa po, sa ating pong conclusion, si Kristo, ang iyong kabuuan, panustos, kalakasan, at kagalingan. No? Ang Panginoon, siya po ang ating Jehovah Rapha, siya po ang ating Jehovah Jireh. Amen? Kaya, sabay-sabay po nating ipahayag si El Shaddai. Lakasan po natin. El Shaddai, kayang pagalingin ang lahat ng mga aking karamdaman. El Shaddai, ikaw ang aking kagalingan at kaginhawaan. Amen. Amen. Sige po, tayo po tumayo at awitan po natin ating Panginoon. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Shammah, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me, and to supply all my need. You're more than enough, more than enough, more than enough. Sing it again from your heart. Awitan po natin ang ating Panginoon. Jehovah Jireh. Yes, Lord. You are Jehovah Jireh. Yes, Jesus, you are my provider, Lord God. You are Ikaw more ang than aming enough tagapanustos, for Panginoon. me. Yes, Lord, ikaw ang aming Jehovah tagapagbibigay, Lord Rapha, Jesus' name. you're my healer. Thank you, Jesus. By your stripes Lord. I've Yes, been oh God. set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, so much more than enough, more than enough, more than enough. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, you are to supply all my needs. You're more than enough. You're more than enough. More than enough. You're more than enough. Sing it again. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me, and to supply all my needs. You're more than enough.
last time. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with to supply all my needs. You're more than so much more than enough, more than enough. For you're more than enough, Lord. You're more than enough, more than enough, more than. Sing it again. You're more than enough, Lord. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Yes, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Mayroon pong paanyaya ang ating Panginoon. Lahat po ng mga pangangailangan, lumapit po kayo sa harapan, sa altar. Lahat po na may pangangailangan. At mayroon po ditong may sakit, no? Sumasakit yung kanyang legs, yung kanyang parting dito. Lahat po na may pangangailangan sa umagang ito, lumapit po kayo sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay nag-aanyaya sa ating ngayong umagang ito. Sabi nga po ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, lahat kayo na nabibigitan luba, at kayo ay aking pagpapahingahin. Panginoon, dalangin po namin. Thank you, Lord, sa oras na ito. Maging, O God, yung mga nanonood ngayon, Jesus, we pray din, Lord, sa kanila. Ano man, Lord, yung mga kanilang suliranin, kabigatan, nangihina, nawala ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya mo silang abutin ngayong umagang ito. Bibigyan mo sila, Lord, ng kaginawaan, Panginoon. Lahat ng pangangailangan nila, Lord, ikaw ang mag-supply sa kanila, Jesus. Hindi mo sila pagkukulangin, Panginoon. Magpapaulang ka ng mga pagpapala, O God, sa iyong mga anak, Panginoon. Yung mga imposible sa amin, sa iyo walang imposible, Lord. Tunay, O Diyos, maging yung gustong magkaanak, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw, Lord, ang magbibigay ng supling sa kanila. Bubuksan mo, Lord, yung bahay-bata ng nangangailangan ng anak, Panginoon. In Jesus' mighty name. Gagawa ka, Lord, ng himala sa kanila mga buhay. Sa mag-asawang ito, O God. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Kailanman, Lord, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay sapat sa aming buhay. Lahat ng anong mayroon kami ay galang sa iyo. Kami, O Diyos, ay lagi mong pinupuno, Panginoon. Kaya wala kami dapat ipangamba dahil mayroon kaming Diyos, El Shaddai, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Lahat, Panginoon, ng idinudulog namin sa iyo, O God, ay iyo pong tinutugon ngayong umagang ito. Lahat, Lord, ng mga anak mo na nakatanggap ng mga pagpapala mula sa iyo, Panginoon, ay uuwi na may galak sa kanilang puso. Maraming salamat sa katugunan, salamat sa kagalingan. Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, naranasan namin ang kagalingan, naranasan namin ang mga pagpapala na galing sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Silyado na imbanal na dugo, ang tagumpay na natanggap namin ngayong umagang ito. Lahat ng mga pagpapala, sa iyo namin binabalik, Lord. Ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.